Dear Captain Kokak, ako po si Marites, 34 years old. Isa akong simpleng may bahay dito sa Bulacan. 6 na taon na kaming kasal ni Ronel, isang call center agent sa gabi. Dati ay masayahin siya, laging may baon na kwento. Pero nitong huling buwan, para siyang ibang tao. Tahimik, malamig, laging tulala. Ang pinakakinakikilabutan ko ay ang salamin sa kwarto namin. Bago siya matulog, umuupo siya sa harap nun. Tila may kausap. Una ay akala ko'y nagpa-practice lang ng speech para sa trabaho niya. Pero minsan, gumising ako ng 2:00 ng madaling araw. Wala siya sa kama. Pagtingin ko, naroon siya sa harap ng salamin. Nakangiti at nakanganga. Pero hindi siya ang nakikita ko sa salamin. Ibang mukha. Babaeng mahaba ang buhok. Nangingitim ang mata. Si Ronel ay tulog sa kama. Pero sa salamin, gising siya at yakap-yakap ang babae. Nang araw na yun, tinakpan ko ng kumot ang salamin. Pero kinagabihan, nawawala na ang kumot. At sa salamin, may nakasulat gamit ang uling. Huwag mo kaming paghiwalayin. Dear Captain Kokak, ako po si Carlos, 39 years old. 5 taon nang patay ang asawa kong si Lenlen. Sa kabila ng lahat, sinubukan kong bumangon para sa anak naming si Laika. Isang gabi, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, halos mawalan ako ng ulirat. Si Lenlen, walang pagbabago sa itsura, maliban sa maputla siya. Parang malamig na bangkay. Ako to, mahal ko. Bumalik na ako. Naniwala ako. Gusto ko siyang muling makasama. Sa una, naging masaya ulit kami. Naging buo ang pamilya. Pero napansin ko, hindi siya kumakain. Lagi lang siyang nakatingin kay Laika habang natutulog ito. Minsan, sumilip ako sa kwarto. Yakap ni Lenlen si Laika. Pero ang mata niya, dilat at itim na. Wala yung puti. Nang makalapit ako, meron siyang ibinulong. Kukunin ko na lang siya, Carlos. Ako ang nanganak sa kanya eh. Ako ang may-ari. Noong sunod na araw, dumiretso ako sa simbahan. Sinabihan ako ng pare. Hindi yan ang asawa mo. Isa siyang nilalang na ayaw pang matahimik. Simula noon, hindi ko na siya nakita. Pero gabi-gabi, naaamoy ko ang pabango niya sa kwarto ni Laika. Dear Captain Kokak, ako po si Angelica, asawa ni Joel. Mahal na mahal ko siya. Pero simula nang lumipat si Aling Doray sa tapat ng bahay namin, parang nanlamig sa akin ang mister ko. Laging nasa bahay ang matanda. Ang dating masayahing Joel, naging parang zombie. Tulala. Hindi na ako nilalapitan. Isang araw, sinundan ko siya. Nakita ko siyang nakaupo sa bilog na may tsyok at kandila. Pinapainom ni Aling Doray ng itim na sabaw. Nagsuka siya ng buhok at kuko. At pagkatapos noon, ngumiti siya ng may kakaibang liwanag sa mga mata. Gabi-gabi, umuwi siya at pinipilit akong uminom ng kaping gawaraw niya. Hindi ko tinanggap. Pero isang gabi, pagising ko, may tali sa paa ko. At sa paanan ng kama, si Joel, hawak ang sabaw. Isang inom lang, mahal. Para mahalin mo ako habang buhay. Pilit akong tumakbo papalayo. Pero ang katawan ko, hindi ko na mapasunod. Dear Captain Kokak,
Ako po si Jerry, 42 years old. Asawa ko si Maylin, tahimik, maayos, laging nasa simbahan. Pero may lihim pala siya. Minsang nahulog ang kanyang kwintas. Nakita ko ang larawang nakatago sa loob nun. Lalaking may sunog ang muka. Mukhang galit. Tinanong ko siya, pero ngumiti lang siya. Noong dalaga pa ako, may taong nagmahal sa akin ng sobra. Sabi niya, pero tinanggihan ko. Sinumpa niya ako at kailangan kong magpakain sa kanya ng kaluluwa tuwing ika-4 na buwan. Akala ko'y biro lang. Hanggang isang gabi, habang natutulog ako, naramdaman kong may malamig na bagay sa dibdib ko. Dumilat ako. Nakasampa siya sa akin. Hawak ang kwintas. Umiiyak. Pasensya na, mahal. Ikaw ang kailangan niya ngayon. Nagising ako sa ospital. Ayon sa doktor, may nagbuhos ng asin sa buong katawan ko. Nailigtas daw ako ng anak kong si Mika at itinapon ng kwintas sa dagat. Pero si Maylin, nawala na lang. Dear Captain Kokak, ako po si Rina. Ang asawa kong si Ben ay nawawala mula pa noong pandemya. Ayon sa balita, naaksidente siya sa bundok habang nagdi-deliver ng supplies. Wala raw bangkay, kaya hindi rin nailibing. Makalipas ang 2 taon, isang gabi, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, si Ben. Ngunit may amoy siyang parang nababad sa lupa at tubig. Dinala ko siya sa loob, pinakain, pinainom, pero hindi niya ako tinitignan sa mata. Kinabukasan, sinabi ko sa kanya, dadalaw muna tayo sa simbahan, Ben, ha? Bigla siyang sumigaw. Ayoko sa pare! Hindi ako makakalapit sa krus! Napaatras ako. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Wala nang buhay. Wala na ang liwanag. Hinawakan niya ang tiyan ko at may ibinulong. May laman ka na. Akin yan. Tumakbo ako papuntang barangay. Ang sabi ng albularyo, hindi si Ben yan. Isa siyang bangkay na ginagamit ng engkanto. Kailangan na siyang ibalik sa lupa. Sa huling gabi ng buwan na yon, dinala namin siya sa gitna ng palayan. Inilibing siya ng albularyo sa ilalim ng puno ng balete. Gabi-gabi, naririnig ko pa rin ang boses niya sa labas. Buksan mo, Rina. Mahal pa rin kita.